bagal-bagal, ang kubad-kubad, usad pagong, wala na bang ibibilis itong bako? Parang isang dekada na tayong naglalayag sa sobrang bagal, kaunting tuni naman ang mahuna, kapitan. Paumanhin doon yung Petrolina, subalit may mga sasakyan na mga isda ang maaari nating mabangga. At isa pa ay maaaring sumagsad ang ating bako sa malawak na palayong iyon. Hay Diyos ko, kung wala lamang sanang NGO dito sa Pilipinas, sa daigdig, malamang bibil sa takbo ng bapor. Malas, wala na talaga mabuting lawa dito sa Pilipinas. Doña Victorina, kung huwag mong masyadong pausukin na ngayon tayo na baka pumupos ang maganda kolorete sa inyo na. Madali lamang ito sinasuliran nito at hindi ko mamang kung bakit hindi saan hindi mo naisip. At ano naman ito, Abe? Simple lang naman ang aking pare. Gumawa sana ng isang kanal na pararaanan ng ilog hanggang sa paglabas ng Pampanga. Sa ganitong paraan, nilika ito ng panibagong ilog sa pamamagitan ng pagdukay na kanal nang sa gayong makakatipid tayo sa lupa at mapapabilis ang biyahe ng paglalakbay. Isang panukahang Yankee. Simple. Don Simon, paumanhin ko po ay tututol sa inyong mungkahi. Malaking salapi ang gugugulin. At saan naman tayo kukuha ng salaping ipamabayad sa mga manggagawa? Sino nagsabing pasasawuri ng mga manggagawa? Isa pa'y sa pilitang pagtatrabawi ng mga bilanggo, bihag, mga bata, katatanda at mga batang lalaki. Subalit, ang inyong mungkahi ay maaaring magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Haha! Naging magsikan ba ang mga taga-Ehipto nang buuhin nila ang piramid? Kaya ang mga Hudyo laban kay Tito, sila ba ay nag-alsa? Ang mga katulad ng edukado ay mahina pala pagdating dito sa kasaysayan. Ngunit, hindi taga-Ehipto ni hindi Hudyo ang inyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na nung sila'y sa pilitang pinagawa. Tudyo, malayo na ang panahong iyong tinutukoy. Ang Pilipinas ngayon ay iba na sa Pilipinas noon. Paniguradong hindi sila mag-imagsik kahit pabigyan sila ng maraming trabaho o patawan na malaking buwis. Naalala ko lang na ikwento ni Padre Salvi, ang bahay at pagamutan sa Los Baños ay naitayo sa ganitong pamamaraan. Ano ang iyong pinagsasabi? Hindi mo ba? Wala na kung ano-ano pa. Ang nasabi ay nasabi na. At kayo, Padre Sibila, huwag na ninyong subukan magsalita ng mga kabalbalan. Ano naman ang kahulugan ninyo mga praile kung ang bayan ay mag-iimagsik? Siguradong may masamang may bubunga ang mungkahi ni Simon, sapagkat hindi niya muna ito isinangguni sa mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Kung sa bagay, ikaw, Don Custodio, anong iyong panukala? Kung sa tutuusin ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong pagalagain ng mga itik ang mga taong naninirahan malapit sa ilog. Ang mga itik ay kakain ng puso kasama ang mga buhangin sa ilalim ng lawa, na kung makukuha ay mapapalalim pa ang tubig at mas mapapabuti pa ang takbo ng vapor. Oh, Don Custodio, kung dadami ang mag-aalaga ng itik, ay dadami na rin ang balot. Pweh, nakakasuka, nakakapandiri. Tabunan na sana ang lawa. Init naman dito. Oo nga, halo-halo na ang amoy natin. Baho, pagtiis mo tayo. Oh, Basilio, kayo pala yan. Kamusta na? Ano na ang lagay ni Kapitan Tiago? Ito, patuloy pa rin pong nag-aaral ng medisina. Kapitan Tiago ay mabuti-buti na rin ito. Ngunit siya ayaw kumain na alagaan pa siya. Sa totoo nga ako gusto ako papuntahin sa San Diego, sa udok ng ilan na bisitahin ng bahay roon. Ang gusto lang, pero ang totoo, gusto lamang niya tumitkit ng mafyaan. Tunay nga salot sa atin ang apyan. Kilala yan ng mga ninuno noon, subalit hindi sila nagmalabis. Ang apyan ay para sa paggagamot lamang. Maiba tayo. Kamusta na ang inyong balak na pagpapatayo ng akademya sa wikang Kastila? Sa aking palagay, hindi nyo ito man isa sa katuparan. Ay sa katuparan po. Katunayan, hinandugan namin si Padre Irene ng 2 kabayong kastano. At nangako sa amin na magipagkita siya kay Captain General. At kung sakaling pahintulutan ng Kapitan General ang pagpapatayo ng akademya, saan naman kayo kukuha ng salaping guguguli? Lalo kung dapat nalinahan pagdating sa pinagyan na pangangailangan. Mag-aambag ng bawat estudyante ng singkapan. Meron na rin kami sapat na maestro at maestra upang magturo. Makaraig ay nag-alok na rin ng isang bahay niya upang gawing bahay paaralan. Sa bagay, hindi man natin mapag-aralan ang Latin.
ay mapag-aaralan naman natin ang wikang Kastila. Sa pamamagitan nito, pakikilala tayo ng buong mundo na lumalakad ng poro. Ito talagang si Kapitan Basilio. Tao lamang sa una. Puro kapintasan na nakikita sa mga bagay-bagay. Iyaan mo na yan. Oo nga pala. Ano nga pala ang sabi ng iyong amahin tungkol kay Paulita? Tungkol kay Paulita, ayun, pinangaralan ako tungkol sa pag-aasawa. Akala niya siguro, agad-agad kayo magpapakasal. Sabi ko sa kanya, perfecto ang aking iniirog. Mayaman, maganda, ulila na at paramdam ko parang nasa langit ako kapag nakikita ko siya. Bakit ka namumula? Kapag umiibig ka nga naman. Sa bagay, sino nga naman hindi may bibigyan kay Paulita? Kaya lang, Kaya lang ay ano, may mali ba sa kanya? ang tanging pagkakamali ni Paulita ay nagkaroon siya ng tiyahing ubod ng sungit. Palibhasa'y matanda na kung anong kulay ng mukha, siyang kinaitim ng ugali. Alam mo ba, na ipinapahanap sa akin ng kanyang tiyahin ng kanyang asawa? At pumayag ka rin naman, may pagkasipsip ka rin, ano? Oo naman, basta para kay Paulita, kahit sinong makukulang pa, si Doña Victorina ay titiisin ko. Nagkatago pa naman ang kanyang asawa sa bahay na aking amay. Kaya ang aking amayin, takot makipagkita kay Doña Victorina. Anong dahilan at bakit lubang maligaya ang mga batang ito? Senyor Simon, kayo po pala, kamusta po? Maputi naman ba sinyo? Maputi. Teka, sino ba itong kaibigan mo at napakisig at ngayon pa lamang siya nakita? Senyor Simon, siya nga po pala si Isagani. Isa po siyang magaling na makata. Di ko po mamaya nakakapunta sa kanilang bayan. Basilio, bawat segundo ng aking buhay ang malaga. Ayoko lamang sayangin ng bawat segundo ng aking buhay sa isang bayan walang kakayang bumili ng mga alas. Walang galang na po. Bawat segundo nga ay mahalaga. Subalit, bawat sentimo rin ay kapagay-pakinabang. Ayaw namin sayangin ang aming mga salapik pagbili ng mga bagay na hindi na pagkakabilangan. Magaling. Bueno, samahan niyo lang lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Juan, senyor, hindi po kami tumitikim ng isang patang ng alak. Bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, pag-inom ng maraming tubig ay sanay ng pagkahinan ng mga tao sa Pilipinas. Sabihin niyo po kay Patrick Camora na huwag puro alak ng kanyang inulihan upang hindi na isa ng kalimutan. Sabihin niyo po sa kanya, matamis at naiinom ang tubig, ngunit kumapatay ng apoy. Kamangha-mangha, tunay nga ang sinabi ni Basilio na ikaw ay isang makata. Pangarap, Basilio, pangarap, panaginip. Ang galing mo tumugon, hindi ka man lang nabagatod. Totoo lang ay kitatakutan ko rin ang tao iyon. Nakapangingilabot. Sa katunayan, Isagani, ang taong nakausap nakapagdebate sa atin kanina ay tinatawag na Cardinal Moreno. Kardinal ano? Cardinal Moreno, Eminencia Negra at kamahal-mahalang itim. Ito ang taguri sa kanya sapagkat siya ay tagapayo ng Kapitan General. Oo, Father Florentino. Kayo pala. Halina sa itaas at naroon ang itong mga palyo. Salamat, Kapitan. Pero ano kasi, Father Florentino, hindi na. Minsan lamang ito. At baka isipin ng ibang mga palyo ay ayaw niyo silang makasama. sige, Kapitan, papanik na lamang ako. May sasabihin lamang ako sa aking pamangkin. O, ganun ba? O sige, maghihintay na lamang kami sa itaas ng ibang mga palyo. Sagani, ako ipapanik lamang sa itaas. Tara po, sige po. Sandali lang, Isagani. Dito ka na lamang. Masyado nang nakakaya sa Kapitan kung pareho pa tayong aakyat. Baka isipin ay pinagsasamantala natin ang kanyang kabaitan. Sige ho, maghintay na lamang ko ulit sa ibaba. Samantalayin daw. Totoo, ayaw niya lang makausap ko si Doña Victorina. Sayang, hindi ko makikita si Paulita. Padre Florentino, mabuti naman at binunlakan mong panyaya ng kapitan at pumanghit ka rito. Kala namin ayaw mo na kami makasama. Hindi naman sa ganoon, Padre. Marami lamang akong inaasikaso sa ibaba. Senyor Simon, saan ba kayo nanggaling? Sayang at hindi nyo nakita ang magagandang tanawin habang tayo naglalayag. Marami na ako na sila yung magagandang tanawin. Ngunit, para sa akin, mas makabuluhan pa rin ang layong may mga alamat. Naku,
Kung alamat lamang ang ating pag-uusapan, tiyak ang ilog ng Pasig ay mayaman dyan. At isa na nga rito ay ang alamat ng malapad na bato. Sige nga, ikwento mo nang gumaan-gaan ang aking pakiramdam. Sinasabi na ang malapad na bato ay isang buhay na bato at ayon sa ilan, ito raw ay pinamumugaran ng mga espiritu. At ito din daw ay ginawang pugad ng mga tulisan na nangaharang ng mga bangka. Sus Mariosep, nakakatakot. Ayoko mapadpad doon. Iya, alamat lamang iyon. Hindi naman siguro yung totoo. Ay, pasensya naman. May isa pang alamat at ito naman ang alamat ng yungib ni Doña Jeronima. At ito naman ay ikukwento ni Padre Florentino. Ako? Opo, ikaw lang naman po ang may alam sa atin, hindi po ba? O siya. May isang binatang na nga akong magpapakasal sa isang dalagang nagngangalang Doña Jeronima. Subalit, isang araw, nabalitaan niya na lamang na naging arsobispo ng Maynila ang kanyang kapitan. Nang siya'y dumako sa arsobispo upang hilingin ng katuparan ng kanyang pangako, pinagawa na lamang siya ng arsobispo ng yungib na napapalumutian ng baging. Ano naman ang nangyari kay Doña Jeronima sa yungib? Doon siya nanirahan, namatay at inilibing. May mga nagsasabing siya raw ang diwata ng yungib dahil siya'y nakikita ng mga tao na naghahagis ng mga pilak na ginagamit sa piging sa ilog. Ikukwento ko naman ang alamat ng buwayang bato. Minsan, may isang inchik na dibininyagan ang dumaan sa tapat ng isang simbahan. Walang ano-ano, isang demonyong nag-anyong buwaya ang nagpalubog sa kanyang bangka upang siya'y hilain sa impyerno. Humingi siya ng tulong kay San Nicolas. Sa isang iglap, naging bato ang buwaya. Naku, nakakarimarim. Ayoko hilahin ng buhaya. Ano ba? Nakakahiya, oh. Maalala ko lang, batid ba ninyo kung saan yung napatay ang nagngangalang Nabara o Ibarra? Siya nga pala, alam ko sa daong iyon ay nakita si Ibarra na tumalon sa tubig nang malaman niya na siya ay napapaligiran na. Sumisid siya sa ilalim at tuwing nilalabas niya ang kanyang ulo, siya ay pinauulanan ng bala. Hindi na siya nakita at may nakakitang na nagkulay dugo ang tubig. Ngayon ay ika-13 taon ng kanyang pagkamatay o ng pangyayaring iyon. Kahabag-habag. Kung gayon, ang kanyang bangkay, Kasama ng kanyang bangkay ng kanyang ama. Hindi ba siya isang pilibustero? iyan ay matatawag na murang libing, Padre Camora. Pagpilibustero talaga, sadyang hindi nagbabayad ng marangal na libing. Senyor Simon, anong nangyari sa inyo? Bakit tila kayo nasigilan? Pasensya na, ako'y nahilo lamang. Paulita, kumuha ka ng gamot at ibigay kay Senior Simon. Iya, naiwan yata natin ang gamit sa pagkahilo. Hindi na bale, ipapahinga ko na lamang ito. Kuya, alam mo ba, nais ko rin makapag-aral sa Maynila katulad mo. Pero hindi sapat ang kinikita ni Ama para sa kanyang mga ani. Kaya ba gusto makapag-aral ay upang mapantayan mo ang narating ng iyong katipang si Basilio? Siyempre, isa na iyon. Gusto ko rin naman maging isang karapat-dapat na babae para sa kanya. At gusto ko rin makatulong kay Ama, sa'yo, at kay Lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin, Ama. Mukhang marami-rami ang iyong mga naali. Oo nga, Ama. Paniguradong malaki ang kikitain mo kapag iyan ay inipend sa merkado. Marami ang aking ani, subalit. Ano ang buha pagkabag sa iyong isipan na lang? Marami ang aking ani, subalit napakalaking buwis naman ang sinisingil sa akin ng mga pride. Pagpalagay mo na lamang na lumalaki na ang buhaya at dumating na ang mga kamag-anak nito upang lamunin ang iyong saraping pinaghirapan. Pero ama, kailangan ko pangalagaan ang pinagkakakitaan ko. Anak, magtipi ka. Walang mapapala kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telesforo. Ano namang maganda sa araw? Ano ba kailangan niyo? Naparito kami upang singilin ang iyong buwis. Ang iyong buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaking halaga naman yun.
Kung hindi ka magbabayad, ay ipalilinang namin sa ibang lupain. Ano ba pinagsasabi nyo? Kung hindi ninyo alam, ako lamang ang naghirap, nag-alay ng pawis at dugo, kaya kami lamang ng aking pamilya ang may karapatan dito. Wala nang iba pa. Subalit hindi mo pagmamay-ari itong lupain. Ito'y pagmamay-ari ng korporasyon. Pagmamay-ari? May katibayan kami. Nasaan? Ipakita nyo. Hindi mo na kailangan makita. Basta't magbayad ka na lamang ng iyong buwis. Linahon lamang po tayo. Ako na lamang magbabayad ng buwis. Huwag ka mga ilang Juliana. Huwag nyo kami lukuhin. Hindi ako magbabayad ni 5 hanggat wala kayong pinapakitang katibayan. Handa akong tumalon ng usapin. May paglaban lamang ang aming mga karapatan. Huwag ninyo kaming abusuhin. Estupido! Kunin ang anak ng lalaki at gawing sundalo! Oh! Aba, uli! What? Huwag kang mag-alala, Uli. Pagpapagod din natin siya. Nasaan si Telesforo? Ano ka lang yung sa aking ama? Narito kami upang siya dakil. Ano? Pero bakit? Wala nang pero. Ano kailangan nyo? Bakit? Ama, talawag ka na lang ako. Dapat mabayaran mo na ang 500 piso mo. Hindi. Ano? Si Khalid? Charles! Ama! Ibalik ninyo siya! Lolo! Ano na pong gagawin natin? Wala akong ganung kalaking salapi. Tanging 200 piso lamang ang meron ako. Pasensya na po at wala akong maiaambag na salapi. Mas mahirap pa sa atin ang ating kamag-anak at kapitbahay. Kaya hindi rin natin sila mahinga ng tulong. Isasagla ko na lamang ang aking mga alahas. Ngunit, ang agnos na ito ay hindi ko maaari ipagbili na galing sa aking kasintahan. Magpapatulong na lamang ako kay Hermana Bali upang makalikom ako ng salapi kung tubos kay Ama. Magandang araw, Hermana Tenjang. Kung Richard, sinasabi ko na makakatulong sa iyo. Magandang umaga. Tumuloy mo na ako. Ano ang kailangan? Ako po si Juliana. Huli na lamang po. Wala akong pakialam. At ano ang pangalan mo? Kailangan ko lamang ng konting salapi. Kailangan ko mabawi ang aking ama sa mga tulisan. Anak ka pala ni Telesforo. Sandali lamang. Ito. Maraming salamat po, Hermana Pencha. Pangako, babayaran ko rin po ito kaagad. Huwag ka mag-alala po. Madali lang yung bayaran. Mababayaran lang yan kapag pumayag ka mag-iulila at utusan sa kapamamahan. Ganun po ba? Ngunit ang aking ko ay matanda na kaya... Sige, madali lang naman ang kausap. Kung ayaw, akin ang salat. Kayo po si Huli Hermana Pencha. Opo, maraming salamat po. Kung gayon, magsisimula ka bukas na umaga sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko, Ina. Alam niyo po, malayong-malayo na ako sa Basin 13 taon na ang nakararaan. Hindi na ako tungisin, hindi na rin po ako humang. Marangal na po ang aking buhay. Nakilala ko si Kapitan Tiago at pinag-aral ako ng medisina. Pero Ina, ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispin ay hindi pa rin nagbabago. Ina, mahal na mahal ko kayo. Sana ay narito kayo sa aking tubig upang masilayan ninyo ang inyong anak na nakakamit na ang kanyang mga minimiti sa buhay. Teka, ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba ang lalaking tumulong sa akin upang maitubig ang aking ina? Anak ng po! Huwag po kayo matakot. Sino ka ba?
May labing tatlong taon na po ang nakararaan nang ako'y tumutulong sa pagpapalitin ng aking ina. Kaya naliligaya ko po kung kayo naman po ang aking tutulungan. Sino ba ako sa akala mo? Isang taong dakila, isang taong akala ng lahat ay patay na. Crisostomo ang iba. Basilio! Nakalakip ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Maaari kitang patayin at ibintang ito sa mga tulisan. Subalit, hahayaan kitang mabuhay at huwag ko sanang pagkasiyan ito. Umalis ako sa ating bayang sinilangan, nagpayaman at nagbalat kayo. Magtatagumpay na sana ako sa aking mga mithiin. Subalit kayong mga kabataan na sinayang ang sarili na lasunin ng isip ng kasuklam-suklam na pamalaang Espanya. Ano po ang ibig niyong sabihin, Senyor Simon? Hinahayaan ninyo ang inyong sariling alilain at alipinin ng mga Kastila para kayong mga asong habol ng habol sa kapirasong buto na ayaw naman ipagkaloob sa inyo. Ano ang inyong hangad sa pagtuturo ng wikang Kastila na dagdagan pa ang isang wika ng ating bayan upang lalong hindi kayo magkaintindihan? Nako, Senyor Simon, kayo po'y nagkakamali. Sa pamamagitan ng wikang Kastila, tayo po'y maaaring magpunapit sa pamahalaan. At ano ang gagawin ninyo? Patayin ang sarili nyo katangian upang lalo maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio. Pareho tayong inapi at inalipusta ng sarili nating bayan. Pareho tayong may gustong pagbayarin. Magiganti tayo, Basilio. Hindi na mabubuhay pa ng paggaganti ang aking ina at kapatid. Ano mapapala ko kung sila ay aking ipaggaganti? Tutulungan kita, Senyor. Subalit, sobrang delikado. Gusto ko lamang po mabuhay ng payapa at maayos. Sa una mo lamang nasasabi ang Basilio. Kapag naranasan mo ang lahat ng naranasan ko mapapait, ay tiyak, babalikan sa akin. Sa sandaling magbago ang iyong isip, hanapin mo lang ang aking tirahan sa eskola. Aalis na po ako, Senyor. Paumanhin po. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan huli? Yung magtanda, hindi ka marunong. Pasensya na po. Pasensya na. Ay nako, banggitin mo nang mabilis ang aking sasabihin. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Nakailang ulit na tayo ha? Pasensya na po, Hermana. Hindi po kasi naituro sa amin ito ni Amal ang mga bata pa kami. Ayan, kaya puro kamalasan ang dumarating sa iyong pamilya dahil hindi kayo tinuruang magdasal. Makasalanan ang inyong pamilya, mga walang pananalig sa Diyos. Mabuti na lamang at kinuha ng tulisan si Talis nang sa gayoy matuto kayo sa inyong mga kasalanan. Paumanhin po ulit, Hermana. Pangako, mag-aaral na po ako sa pagdarasal. Abay dapat lang. Hermana, maaari ko po bang dalawin ang aking ingkong? Nakakaawa po siya roon, wala po siyang kasama. Kahit saglit na oras lamang po. Tigil-tigilan mo ako sa mga pasakali mo. Ang tanging wala mong gagawin ay mag-aral, magdasal, at paglingkuran ako, maliwanag. Pero Hermana, ano po kasi? Hermana Penchang! May balita ako! Eh, aga-aga, ano naman yun? Di ka. Si Basilio, luluwas raw ng Maynila upang tubusin si Huli. Ano? Talaga po? Babalikan na ako ni Basilio? Pumasok ka sa loob. Hermana Penchang, kasintahan ko si Basilio. Kailangan naming magkita. Kukunin kalaman ng demonyo nagbalat kayong estudyante. Huli, gusto ko itang iligtas sa kasalanan. Buo na ang aking desisyon. Hindi ka may ikipagkita kay Basilio. Ama? Huli? Nasaan na kayo? Anak, mabuti at narito ka na. Ama? Kamusta? Nasaan si Huli? Ano, Ama? Nasaan si Huli? Wala na si Uli, Talis. Ano? Patay na si Huli? Hindi. Ano? Nagligod siya kay Hermana Penchang upang mabayaran ang pantubo sa iyo. Bakit? Bakit siya pa kailangan magbayad sa mga nagawa ko? Talis po, magandang araw kaibigan. Kayo po pala, Senyor Simon. Ano pong sa atin? Maaari ba akong maluluyan ng isang gabi at 2 araw sa iyong tahanan? Tutal, ikaw ang may pinakamalaking bahay dito sa bayan.
Maaari po, Senyor Simon. Tuloy po kayo. Maraming salamat. Subalit, paano kung may mga tulisang nagmamanman? Maaari po kayong mapaha. Huwag kang mag-alala, Alice. Sapat na ang revolver na ito. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw, magandang araw. Naku, ang gaganda naman ng mga alahas. Sinang, ano ba? Talagang ang gaganda ng mga alas. Gusto ko sana bumili ng sisig para ialay sa birhen ng Antipolo. Teka, nasa na pala si Ayun, iniwan ko sa bahay. Nakalimampung beses na ulit na pagbabasa ng aklat. Ngunit hindi pa rin naisa sa ulo. Pero siya talaga. Naku, hayaan mo na nga. Senyor Simon, ano mga alahas ang mayroon ka? Ay, nako, hindi nyo na itatanong ay mga prestigyosong alahas ito. Narito ang kolyan ni Cleopatra at gintong singsing ni Sila. Narito rin ang mga gintong alahas ng mga senador at mga ginoong taga-Roma. Talagang ang gaganda. Sinang, umayos ka nga. Ano naman ang mga higaw at singsing na ito? Kapitan, ito ay higaw na galing kay Prinsesa Lambale at higaw na galing kay Prinsesa Antoinette. Wala akong naiintindihan. Pero siguro napakamahal ng mga alahas na ito. Senyor Simon, magkano naman tong higaw na ito? Gusto ko sana ialay sa mahal na birhen ng Antipolo para naman mapasama ang aking pangalan sa kanyang himala at mapunta na rin ako sa langit. 3,000 piso lamang ito. Ang ko na ito ay mahihalin tulad ko sa isang magagamot. Taglay nito ang buhay at kamatayan, lason at lunas. Sa isang dako ng iyan ay maaari kong lunurin ang mga tao sa Pilipinas. Tumatanggap rin ako ng lumang mga alahas, kapalit ng mga salapi. Kabesa, bakit hindi niyo pagbilang Agnes Yeli? Total, kailangan niyo ng pera, hindi po ba? Agnos, paniguradong malaking halaga yan. Napakagandang Agnes po yun, senyor. Magaganda ang palumati at galing sa aking kaibigan nagbongha. Sasangguni ko muna ito kay Huli, Senyor. Mauna na muna ako. Babalik din ako agad. Bumalik na ba si Tales? Teka, nasa na ang aking revolver? Ipagpaumanhin ninyo, Senyor Simon, na kayo yung aking pagnanakawan sa sarili kong tahanan. Kailangan ko ang sandata sapagkat sasama na ako sa mga tulisan. Kapalit ng baril ang Agnos na ibig ninyo. Ha! Nahanap ko na ang aking hinahanap. Sa wakas. Punyales, panalo na ipatalo pa. Napakawalang kwenta talaga kalagon ni Fernandez at Sibila. Bayaan mo na, Padre Camorra. Baka nais lang nila magpalakas sa Kapitan General, kaya sila nagpapatalo. O Simon, halika't samahan mo muna ako maglaro ng baraha. Total, kalahating oras pa bago man ang halian. Baka gusto niyo munang pag-usapan ng mga kailangang pag-usapan. Ang pagbubukas ng Akademya ng Wikang Kastila, ang kahilingan ito ng mga kabataan ay tila napaka-mapanghas at saklawan ang kapangyarihan ng mga braille. Sang-ayon ako sa iyo, Padre Sibila. Maging ako ay tututol din sa pagpapatayo ng ganyang paaralan. Walang karapatang matuto ang wikang Kastila ang mga Indio. Kapag natutunan na nila ang ating wika, mangangatwira na sila at makikipaglaban sa Diyos at sa pamahalaan. Maaaring mapahiya ang mga braille at sa aming pagbagsak, maaaring pamahalaan ito ng sumunod. Kailangan nating mamulitika. Ibigay natin ang kailangan nila. Tingnan nyo, mas marami sila. Kailangan natin sila pero hindi nila tayo kailangan. Sa gayon, mas mapapatatag ang pamamahala natin. Iisip ka ba ha? Hindi dapat ipatayo ang paaralang iyan. Tahimik! Hindi nyo ba alam na narito pa ako? Stupido!
Hoy, nakabusangot ka na naman. Yung labi mo sumasakay na sa lupa. Ano bang problema mo? Ito naman, nagbibiro lang. Ano nga pala tinuro ka hapon? Wala, nagturo lang tungkol sa salamin. At kailan ka pa nagkaroon ng interes sa pag-aaral? Anong kalo mo sa akin? Bulastog? Pero totoo nga, bulastog ako. Bonito, kumpadre, kamusta? May pasok ba tayo ngayon? Himalaya ata at kasama mo si Si ano nga pala ulit yung pangalan mo? Placido. Placido Penitente. Ayun, Placido! Hindi ka kasi masyado tinatanong ng ating guro, kaya hindi ka namin masyado kilala. Paano ba yan? Mauna na kami. Diyan ka na, bla, bla, bla. Di bali na nga. Después de nuestra lección aprendeste algo. Si Padre. Sino yan? Ano ba yung pasa sa klase ko ah? Huli ka na nga ay nagdadagog ka pa. Alam mo yung pangalan? Placido? Aha, Placido Penitente. Placido Bulok. Lagi limang ulit na di pagpasok sa klase ko. Teka, padre, 4 na beses lang ako lumibas sa klase. Bakit naman naging kayo makarami? Huwag ka na magdahilan. Tama sa tunayas. Huwag ka nang gumawa ng marami pa sa bali. Dahil yan, mamarkahan kitang libas sa klase. Eh dilagyan mo, kahit ilang kung gusto mo. Total, wala naman ang natutunan dito sa klase, kundi malalait. Bastos, lumayas ka! Layas! Hindi mo na kailangan sabihin pa yan dahil ako na mismo ang aalis. Di ganyan. Asa mo pa? Di. Tapos na ba kayo sa ating takdang aralin? Hindi pa nga eh. Kung ngayon na lang kaya natin gawin. Narito na pala sila Isagani at Sandoval. Nasa atin ng tagumpay, paniguradong papayag ang pamahalaan na itatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Pag natatag na ang paaralan, sigurado pupurihin ng pamahalaan tayo mga mag-aaral at lahat ng tumutol ay magsisisi. Subalit, baka ipit sa bilangguan kami mga kasapi. Maging kayo, patay sa payo ng obispo na sasanggunian ng Kapitan General. Nako, basta hindi ako kasali riyan. Huwag puro pangambang inyong iniisip, kumpadre. Hindi ganyan ang Kapitang General. Mayroon siyang sariling pag-iisip at kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Wala naman akong sinasabing ganyan, Sandoval. Ang sa akin lang, mayroon naman sariling pag-iisip ang Kapitan General. Iyon ay ang desisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Ano ba ang kinakailangan ng bawat kabataan ang wikang Kastila? Wala akong nakikitang dahilan upang tumutol dito ang pamahalaan. Marahil ay natatakot sila na maunawa natin ang kanilang mga batas kung marunong tayong magkastila. Isa pa, gabi daraos ang klase. Maaari itong maging sanhi ng mga kasagwaan. Ipinagkaloob sa inyo ng pamahalaan ang lahat ng inyong pangangailangan. Kung anong mayroon kami, ay mayroon din kayo. Magtiwala kayo sa pamahalaan at tumiling ng walang palikaw-likaw. Paano kung sa lahat ng mga ito ay ipagkait pa rin sa atin ng Kapitan General ang ating kahilingan? Kung gayon, hindi rin nasayang ang inyong pagsisikap. Ibinunyag nyo na ang pamahalaan ay nagbabalat kayo lamang. Maging ako, kahit isa akong Espanyol, ay makikiisa sa mga Pilipino sapagkat hindi karapat-dapat ang isang pamahalaang tutol sa ikakaunlad ng kanyang nasasakupan. Kung lahat ng Espanyol ay katulad ni Sandoval, lahat ng Pilipino ay Sandoval din. Nasasabi mo lamang yan dahil ikaw ay isang Kastila. Kung ako man ang nagsabi ng kahit kalahati man lang ng mga sinabi mo, ikaw man ay ipagpapalagay na ako'y isang pilibustero. Meron ako mabuting balita. Ayon kay Padre Irene, na kay Don Custodio na ang usapin. Subalit, paano naman natin mapapapayag si Don Custodio? Alam ko na, si Pepay, ang makiyas na mananayaw. Oo nga, si Pepay. Kalabisan na ang paghingi natin ng tulong kay Padre Irene. Kalabisan na ang paggamit kay Pepay, papakiling lamang si Don Custodio. Bukod kay Pepay, may iba ka pa bang naiisip? Si Ginoong Pasta, subukan ko lumapit sa kanya. Kapag-aral siya dati ng aking amayin at siya ang tagapagpayo ni Don Custodio. Maaari sa ganitong paraan ay may papayag natin siya. Tuloy ka. Ikaw pala, Isagani. Paumanhin at marami lang ako kailangan tapusin. Kamusta? Kamusta si Padre Florentino? Mabuti naman, Ginoong Pasta. Patuloy pa rin naglilingkod sa simbahan ng aking amayin. Mabuti naman kung ganoon. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo?
Nais ko lamang pong makiusap na kayo'y mamagitan sa aming mga mag-aaral at kay Don Custodio upang siya'y pumayag na itayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Nasa kanyang mga kamay na ang usapin at nais namin siyang mapapayag. Isa ako sa mga umibig sa sariling bayan at hinahangad ko ang kanyang pagsulong. Ngunit hindi gayon kadali ang sumuong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat marami akong ari-ari ang dapat ingatan. Wala po kaming hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Sa mga nabasa ko, iisa lamang ang hadikain namin ng pamahalaan. Subalit, sa paraan lamang kami nagkakaiba. Kahanga-hangang tumulong sa pamahalaan. Kung ang iyong pagtulong ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya, ang pagsalungat sa mga panukala nito ay maaaring makasira sa kanyang katatagan. Matibay Ginoo ang batayang katarungan at katuwiran. Hindi nga lang ang lakas ng pamahalaan sa nasasakupan. May papayo ko lamang ay pabayaan nyo na lamang ang pamahalaan. Pamahalaan ay tinatag para sa kapakanan ng mamamayan. Alam ng mga mamamayan na makabubuti sa kanila kaya dapat lamang na ang pamahalaan ang siyang umayon. Isa gani, matataas at may pinag-aralan ang mga humahawak ng pamahalaan. Subalit mga tao rin sila, maaaring magkamali. Lahat ng pangangailangan ng mamamayan ay binibigay ng pamahalaan. May kasabihan ng mga Kastila, ang hindi umiiyak ay walang gatas, at ang hindi humihingi ay hindi pagkakalooban. Kahit hindi naman natin hinihingi, ay kanilang ibinibigay. Ang paghingi sa pamahalaan ay paraan ng pagpapamukha sa kanila na sila'y nagkukulang sa tungkulin. Ipagpatawad nyo, subalit ang bawat galit sa pamahalaan ay walang ibang hihilingin kundi ang magbitiw sa tungkulin ang namamahala. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Hayaan na ninyo sa pamahalaan ang ganyang mga bagay. Marunong kayo ng wikang Kastila, gayong kayo hindi Kastila. Tandaan mo na sino man ang magnais matuto, ay matututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Magtapos kayo. Mag-asawa ng isang mayaman at magasaling dalaga. At upagin ninyo na lamang ang paggagamot at hindi ang pakikialam sa mga bagay na may kinalaman sa bayan. Makikita ninyo na pag kayo'y nagkaroon ng uban na tulad nito, ay pasasalamatan niyo ako. Pag ako'y nagkaroon ng ubang tulad niyan at alalahanin ang aking nakaraan at wala man lang ako nakita na nagawang mabuti para sa iba at sa bayan, bawat uban ay magsisilbing tinik sa akin. Hindi ko ito ikapupuri, pagkus akin ito ikahiya. Paumanhin Ginoong Pasta, ako'y aalis na. Kung lahat sana'y mag-iisip at kikilos tulad niya, hindi ko masasabing, ay, kawawa naman ang binata, kawawang Florentino. Grabe. Halika't mo po tayo. Ano ba naman iyan? Kaya pangit-pangit ang dekorasyon ni Quiroga sa kanyang bahay. Oo nga no, mumuray lang siguro ito at inangkat mula sa China. Kaya siguro humihina ang kalakal ng aking asawa ay dahil kakompetensya niya ang inchik na ito. Alam niyo ba, mas marami pang napupuntang salapi mula sa Lotera sa China kaysa napupunta dito sa Pilipinas. Garapal talaga ang mga inchik. Don Simon, ikaw pala yan. Kamusta na? Mabuti naman. Don Simon, Don Simon, Quiroga, muna na po kami. Don Simon, ako'y may malaking problema. Ano yun? Doon na lang tayo sa aking silid mag-usap. Ano ang sinasabi mong problema? May bumabagabag ba sa iyo? Yung 3 brilyanteng inutang ko mula sa'yo ay hanggang ngayon hindi pa rin nababayaran ng taong pinautangan ko rin. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat ay 1 brilyante lamang kukunin ko para sa isang babaeng gagamitin kong pasuhol sa isang ginao na kailangan ko sa kalakalan. Ngunit, ng 3 ang kanyang kunin, wala na akong nagawa. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin ito nababayaran. Naloko kayo? Bale, 9,000 ang utang ninyo sa akin. Sige, gagawin ko na lamang itong 7,000. Talaga ho? Oo, sa isang kondisyon. Ay, ano naman po ang inyong kondisyon? Itatago ko lamang ang ilang mga baril sa inyong tindahan upang maipasok ito sa adwana. Iyon naman pa. Ano? Mga baril? Subalit Don Simon, ako'y natatakot. Baka kayo mahuli. Isa pa, takot ako sa mga baril. Hindi ka naman mananagot dito. Itatago ko na paunti-unti sa iba't ibang tahanan ng mga armas. Pagkatapos, magkakaroon ng pagsisiyasat ng maraming mga bilanggo. Siguradong kikita ako sa paglalakad ng pakawalan ng mga bilanggo. Paumanhin, Don Simon.
Sa iba na lamang po kayo makapag-usap. Kung hindi ka susunod ay marapat na bayaran mo ng 100,000 ang iyong pagkakautang. Sige na nga po. Payag na ako. Total, wala naman po akong ibabayad. Isa itong kasunduan, Quiroga. Sana ay hindi mo talikuran ang ating kasunduan. Sagani, tingnan mo oh, ang dami magagandang ilaw. Ang dami magagandang tanawin dito sa perya. Sagani, nakikinig ka ba? Galit ka ba? Ha? Ano ulit yun? Ano ang pumapagapag sa iyo, Marco? Mga tao rito sa perya. Ang bira ko makatingin sa'yo. Parang gusto ka nila agawin sa akin. Ayun na naman pala. Huwag kang mag-alala. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hindi ako aalis. Talaga? Oo naman. At ako rin. Hindi ko rin kayo iiwan. Andito lang ako sa tabi mo. Mga kabataan talaga. Iya naman. Pag inuupo ito si Isagani, sigurado naman ako ligtas ako palagi kapag siya'y aking katabi. Oo nga po, doon. Huwag kayong mag-alala. Baka manubot ang magandang puti sa inyong mukha. Sayang lang po ang inyong kagandahan. Ikaw talaga. Huwag kang ganyan. Isang diwata, isang diwata. Ha? Pagmasdan mo, kakaibang kanyang kagandahan. Di na isang ikantadya. Yan, si Paulita Gomez. Tunay niyang hinahangaan siya ng mga kalalakihan dahil sa kanyang alindong at kagandahan. Kanya palang nobyo ang aking estudyante. Lagot siya sa akin. Dito ka na lang at susundan ko sila. Ate Kamora, dito ka nga at pumirmi lang. Matanong ko lang, nasan nga pala si Simoy? Naroon siya sa eskolta kasama si Kingora. Napakakuripot. Akala niya siguro siya ang magbabayad sa palabas ni Mr. Leeds. Baka natatakot lamang siya na unahin ko na may daya ang kanyang palabas. Ako si Mr. Leeds, isa sa pinakamahusay na manananghal ng Salamanca sa buong Amerika. Nais niyo mong makita ang nagsasalitang Espenge? Kung gayon, simulan na ang pagtatanghal. Ang kahan na aking hawak ay aking natagpuan sa libingang batong buhay na pula sa silid ng Piramide ni Kubo nung minsan ay magtungo siya sa Ehipto. Sa isang kataga lamang ay mabubuhay ang abo na nasa loob nito. Dere mo! Ispenge, ikay magpakilala. Ako si Imhotep. Isinilang ako noong panahon ng Ramses at namatay noong pananakop ng Persia ng panahon ng Ramses. Sa paglalakbay ko sa Babylonia ay nagtuklasan ko ang lihim na mapagpanggap na haring si Gautama. Nais niya akong ipapatay sa pamagitan ng tulong ng mga haring Hercules. Noong panahong iyon, ang mga pare ay makapangyarihan at siya'y namamahala. Umibig ako noon sa isang dalagang anak ng pare. Siya ay minimithiri ng paring Abilis. At ang ginawa'y lumikha ng kaguluhan at ginawit ang pangalan ko. Ano ang ginawa nila sa'yo? Ako'y nasakda sa salang paghihimagsik. Sa pagtakas ko, ako'y hinabol at pinagpusig hanggang ako'y mapatay sa lawa. Buhat sa kabilang buhay, ay napagmasdan ko kung paano halayin ng paring Abdos ang aking hipo. Pari ng Abdos, nabuhay ako muli upang isiwalat sa iyong kabuktukan. Pari ng Abdos, mamamatay, mapanirang puri. Ha 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 ha, mamamatay, mapanirang puri. Isinasakdal kita. Ate Sandy, ayos lamang kayo. Hindi siya inimatay. Baka may sumakit lamang sa kanya. Marahil ay dahil ito sa sopas na kinain niya kanina. Padre Salvi, ayos lamang kayo. Talagang napakaganda ng pagtatanghal na iyon, di ba, Padre Salvi? Kahangalan! Tanging kawalang hiyaan ang pinakita ng lalaking iyon! Maraming salamat. Maraming salamat. O ano, naniniwala ka na ba? Naniniwala ka na ba sa mahika ni Mr. Leeds? Oo na, tama ka na. Tunay nga ang kapangyarihang itim at espiritismo. Mahal ko, Kay Pai, bakit ka narito? Anong kailangan mo? bakit parang malalim ang isip mo? May problema ba? Sumangguni ako kay Ginoong Pasta para sa pagpapatayo ng akademya, pero mas lalong gumulo. Di ko na alam kung anong desisyon pa ang bibitawan ko. Huwag mo nang masyadong isipin yan.
Magsaya tayo. Total tayo lang naman dalawa dito. Tayong dalawa. Tayong dalawa. Pepoy, huwag dito. Baka may makita sa atin. Sige na, mahal ko. Kahit ngayon lang. Alam kong marami kang problema, kaya anong paligayahin kita. Sige na nga, pero ngayon lang to ah. Sandali lang. Ha? Ano ba naman yan? Mahal, alam mo, yung tiyain ko namatay kasi siya kahapon. Kailangan namin ng pera pampalibing. Ano? Kamamatay lang ng tiyahin mo nung nakaraang linggo ah. Ay, ano kasi mahal ko, yung anak ng tiyain ko. Pero 3 taon nang patay ang anak ng tiyahin mo. Yung ano pala mahal ko, yung pinsan ng bayaw ng anak ng tiyahin ko pala. Sige na mahal ko, kahit 25 piso lang, kapalit na ito ay papaligahin na kita. Ito ang 1,000. Salamat mahal ko. Pepay, hoy! Tignan mo to, binitin ako. Pera lang ata ang habol sa akin. Artes iyo pesos. Narito lang palang aking hinahanap. Ngayon buo na ang aking pasya. Eureka, eureka, eureka! Ha ha ha! Pepay, ano na nangyari? Sumang-ayon ba? Sino? Si Don Custodio, di ba kinausap ka na namin tungkol sa pagpapatayo ng akademya? Hala, nakalimutan ko, kailangan ko kasi ng pera galing sa kanya. Pasensya na, gusto mo paligahin lang kita bilang kapalit. Ako, isang Magdalena, wala ka talagang silbi. Diyan ka na nga! Sandali lang, ito. May sulat siya ipinigay sa akin kanina ng umaga. Nasaan? Akin na. Sabi niya, huwag ko raw babasahin at ibigay sa'yo. Ano? O bakit? Ano bang sabi? Tumabay ka nga, wala ka na rito. Nakita niyo ba yun? Nakangiti si Pipay. Mukhang napapayag yung si Don Custodio. Sagani, bakit parang hindi ka man lamang natutuwa? Ano ba inisip mo? Palasan talaga si Juanito. Tingnan nyo. Siya ang kasama ni Paulita, imbis na ako. Ako ang kasintahan, ako lang dapat ang may karapatan sa kanya. Talagang mapasok itong si Juanito. Huwag mo na lamang tingnan. Oo nga, sa buti patitigan ng isang babae, Frances, nakabibigani, kaputi, at magandang ubig ng katawan. Kaysa na matitigan ko ang aking kasintahan na may kasamang ibang lalaki. Ah, ganon. Anong tingin mo sa akin? Taksil? Pwes, magsama kayo ng babaeng Francis ngayon. At kailanman huwag na magpapakita sa akin. Mahalay na maasasara ng kidlat. O dito, sandali. Ito talagang kasintahan mo, masyado mapagmataas. Makaraig, anong nangyari sa iyo? Nakausap ko si Pepay. Wala naman pala siyang silbi. Hindi naman niya tayo tinulungan upang mapapayag si Don Custodio. Naku, malaking problema ito. Subalit may binigay si Don Custodio na sulat. Oh, anong sabi sa sulat? Narap na raw ni Don Custodio ang kanyang pasya at sinang-ayunan na ng mga praile. Subalit ang akademya raw ay pamamahala ng isang samahang pananampalataya kung hindi papayag ang mga Dominiko na ikitig ito sa universidad. Sinasabi ko na nga ba tayo mabibigo? Ano ba? Huwag nga kayong malungkot. Halina at ipagdiwang natin ang ating mga kabiguan. Oo nga. Bukas ng gabi pumunta tayo sa pansiteria at doon magdaos ng pigil. Parang awa niyo naman. Kumain po kayo ng hapunan. Kahit kaunting higop lang ng sabaw. Senyor Timon, kayo po pala. Kamusta ang lagay ng sakit? Mahina na ang titig ng puso. Ayaw na rin kumain ng Kapitan Tiago. Awa-awa. Kamusta naman ang kanyang magsugat? Nakalata ng
nasa ng kanyang katawan. Ano mga oras ay pwede siyang mamatay. Gaya ng Pilipinas. Ilang gabi nang nagigising siyang walang ilaw. Umiiyak at ako'y minumura. Naakala siyang aking inulat. Wala ngang pinagkaiba sa pamahalaan. Basilio, makinig ka. Walang sandali ang dapat na masayang. Hindi mo binubuksan ang mga aklat na ibinigay ko sa iyo. Wala kang malasakit sa bayan. Pero senyor, Wala na pero. Sa loob ng ilang oras, sisiklab na ang himagsikang hindi nila malilimutan. Naparito ako upang ihandog ang iyong kamatayan o kinabukasan. kamatayan o kinabukasan? Magpasya ka. Narito ako upang ikay iligtas alang-alang sa nakaraang nag-uugnay sa ating dalawa. Ano naman ang kailangan kong gawin? Ako ang bumumuno sa himagsikang ito. Pamumunuan mo ang pangkat na nakaloob sa Santa Clara upang kunin ang isang taong malapit sa puso natin ni na Kapitan Tiago, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas at isang paghihimagsik lamang ang naisip kong paraan. Huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Anong sinabi mo? Patay na siya. Kasinungalingan. Kasinungalingan. Sa kanduwag. Walang makakapigil sa akin. Ililigtas ko siya ngayong gabi o bukas ay patay ka. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Ako'y dumadalo sa kumbento upang makabalita. Ito ang sulat na binigay sa akin ni Padre Erinme. Magdamag hinagkan ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara at humihingi ng tawad. Binugtog na kanina ang kanyang agyunan. Patay na. Ang aking mahal ay patay na. Namatay na hindi ko man lamang nakikita o mayayakap. Namatay na hindi man lamang alam na ako'y buhay pa para lamang sa kanya. Maria! Maria! Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi! Hindi! Malalim na ang gabi, wala pa si Paulita. Paano ako yung inatawad? Dita, mabuti dumating ka. Ano ba tulungan ako iwan? Ikaw, binata, nakita mo ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Hindi ko po alam, wala po akong balita. Pag nakita mo ang hudas na yon, sabihin mo sa kanya, nagtatawag ako ng mga gwardiya civil. Buhay man o patay, kailangan mo siyang makita. Sige po, masusunod po. Paulita, Huwag mo akong kausapin. kahit ka pa ba sa akin, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako. Eh ano yung mga sinabi mo? Ay yung tungkol sa babaeng process ka. Ikaw pa talaga ang galit sa akin. Eh, bakit magkasama kayo ni Juanito kagabi sa teatro? Itataasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig ko sabihin, bakit si Juanito? Di ba ako ang gusto mong makasama? At saka nasabi ko lang naman yun dahil naninibugo ang aking damdamin. Paulita, alam mo naman na ikaw lang aking sinisita. Ikaw isa patawarin mo. Hindi ko naman talaga gustong isama si Juanito. Si Tia lang talaga ang may gusto na isama siya at isama ka. At isa pa, si Tia lang talaga ang may gusto kay Juanito. Paulita, alam mo na sa simula pa lamang ikaw na ang aking iniibig. Ikaw ang nakasitigan ng aking mga mata. Ikaw ang naman ang aking mga panaginip. Simula nang ikay aking makilala, binuhos ko lahat ng aking pagmamahal na dati alay ko lamang sa bayan. Darating ang panahon, Pilipinas ay lalaya. At pagdating ang panahon na iyon, kaya natin mabubuo ang ating mga pangarap. Mga pangarap, isang karangalan na magkaroon ng isang katipad na katulad mo, Isagani. At isang paraiso ang makapiling ang isang katulad mo, Paulita. Paulita, ano ba yan? Gabi na. Tayo ay uuwi na at baka ikay sipunin. Sandali lamang, Tia. Isagani, masaya akong muling nagkasama tayo muli. Paalam. Naghahanap ulit ako ng panahon para muli tayong magkausap. Sige, alis na rin ako. Paalam. Ating nasa pinansandaling ito, luwalhati kay Don Custodio dahil sa kanyang katusuhan at pansit sa lupa para sa mga binatang may mga mabubuting kalooban. Eh bakit naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi si, wala tayong mapapala. Tama na yan. Tapos na yan. Huwag na natin isipin yung hindi pagkakaintindihan. Ang mabuti pa, magdiwang na lang tayo. Tama. Tama. Uy, Sagani!
Nasaan na nga pala si Juanito? Lampas siya sa oras ng ating pagkikita. Dapat si Basilio na lamang ang ating inimbitan, imbis na si Juanito. Pag nalasing natin siya, paniguradong sasabihin niya kung nasaan ang nawawalang bata at ang nawawalang mongha. Ito naman ang lumpiang incheck, na makintab ang labas at baboy ang loob. Ito ay handog natin kay Padre Ernie. Manang pansit gisado. Pagkaing Pilipino, ngunit in-check naman ang nagluluto at kumakain. Lahat na lang nakikinabang sa bayan at pamahalaan. Wala na talagang sasama pa sa bayan ng Pilipinas. Huwag kayo masyadong maingay, maraming matang nagmamanman sa atin. Tignan nyo. Tinitigan tayo ng paborito ni Padre Sibila. Oo nga, pero bakit siya sumakay sa sasakyan na mag-aalahas na si Don Simon? Marahil pinaglilingkuran ng Eminencia Negra ang alipin ng Vice Rector. Sandoval! Anong tungkol dito sa mga paskin? Sandoval! Kayo ba ang naglagay ng mga paskin? Wala na tayong pasok. Ha! Lahat tayong nasa akademya ay ikukulong lahat. Natutuwa ka pa sa lagay na iyon? Oo naman, walang pasok sa kulungan. Walang pasok, walang pasok, walang pasok. Oh, Juanito! Bakit namumutla ka? Wala akong kinalaman sa akademya. Hindi ako nakikilahok sa samahan. Wala akong kinalaman. Makaraig! Makaraig! Ano ang iyong patay? Nariyan ba si Makaraig? Sandali lamang. Anong ginagawa mo rito? Ba't ka nandito? May kailangan sana ako. Nag-aaral ng medisina sa Kali Analog. Sumama ka sa amin ngayon. Teka, anong ginagawa niyo? Huwag niyo akong takpin! Manahig! Nabalitaan niyo ba? Kinonsyaba raw ng mga kabataan ng mga tulisan sa San Mateo. Oo nga, nakakatakot. Baka lumusod sila dito. Naku, umuwi na tayo at isara ang mga bintana at pinto. Ay naku, ayoko pang mamatay. Tayo na. Isagani! Ano ginagawa mo rito? Baka mahuli tayo. Alam mo namang mainit tayo sa pamahalaan ngayon. Ikaw palang matalinong makata nakasapi sa akademya. Kung ganon, sumama ka sa amin. Sandoval, ano ibig sabihin nito? Paumanhin ni Sagani, papatayin raw nila ako kapag hindi ko itinuro ang kinalalagyan mo. Sige, kung yun na yung katatahimik to, sama ako. Hoy, nabalitaan niyo na ba ang nangyari kay Basilio? Ay, kaawa-awang bata. Bali-balitang tinatawan daw ng parusa. Marahil ngayon ay patay na siya. Pinarusahan ng Diyos, parusa sa Diyos ang pagkakabilang ko kay Basilio dahil hindi siya marunong mag-antanda at magdasal. Ano? Nakulong si Basilio? Nakulong ang aking katipan? Holy! Sus Maria, Si Basilio, nakulong! Si Basilio! Huminahon ka, Willie. Magpahinga ka muna. Makakalaya rin siya. Maraming salamat, Hermana Bali. Subalit, paano natutulungan si Basilio upang siya makalaya? Meron akong kilala. Sino? Si Padre Camara, matutulungan ka niya. Ayoko. Natatakot ako sa kanya. Nung kausap ko siya sa kumbento, kakaiba ang mga titig niya sa akin. Kasama mga kung walang mangyaring masama sa iyo. Kahit sino, wag lamang siya. Huli, walang ibang paraan. Kahit anong oras maaaring bitayin si Basilio, hahayaan mo na lamang bang mamatay ang iyong katipan? Magandang araw, Padre Camara. Ikaw pala, Hermana Bali. Anong sa atin? Next na kausapin yung huli mo tayo ng kausap. Ganun ba? Sige. Hayaan mo muna kami dalawang mag-usap. Sige, narito lang ako sa labas. Sige. Hermana! 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 Anong yung kailangan? Hihingi po sana ako ng tulong upang mapalaya si Basilio. Naku, Iya, mahirap iyan hiningi mo. Ang kagaya ng Basilio ay kalaban ng pamahalaan. Papayag lamang ako sa iyong gusto kung susundin mo ang aking pinag-uutos. Ano yun? Mahalay, hindi mong budi, hindi ko gagawin ang ipinapagawa. Hindi ba ito ang huli? Ano ba yan? Ang mamalaya sa mga Basilio? Nagkakita pa naman ito. Manimik ka! Huli! Hindi ka makakalayo!
Kayong tatlo, laya na. Paano si Basilio? Wala siyang tagapagtanggol at pantubos, kaya dito muna siya. Kaibigan ko siya. Hindi ako lalaya kung di siya kasama. Sige na, Sagani, umalis na kayo. Kaya ko na ang aking sarili. Mag-ingat ka, Basilio. Paano ba yan? Ikaw na lang ang natitira. Sa iyo na ibubuhos ang lahat ng mga parusa. At wala nang sasakit ito sa kaparusahan, malaman mo na ang iyong katipan ay patay na. Mga demonyo kayo! Pinatay niyo si Uli! Mga demonyo kayo! Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Huli. Uli! Uli! Paulita, mahal ko, kamusta ka na? Anong mahal ko? Huwag mo nga siyang hawakan. Wala na kayo ugnayan. Di ka na niya mahal. Huwag ka nga mga alam. Sagani, ano ba? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Ulit na sabi niya na hindi mo na raw ako mahal. Sabihin mo hindi totoo. Sabihin mo. Bakit ka ba nang gugulo rito? Wala na tayong ugnayan. Nagkamali ako na ito'y aking ibigin. Ibigin ng isang bilanggong katulad. Paulita, sana maintindihan mo na para sa bayan na aking ginawa. Ayoko maging bahagi ng buhay ng taong hangad. Isa pa, mas matimbang sa akin si Juanito. Maliksi, masiyahin, at may dugong kastita. Anak na isang mayaman. Ikaw, anong may pagmamalaki mo? Isa ka namang hamak na probinsyano at hindi. Ano nangyayari sa'yo, Paulita? Huwag mo na akong pakialaman sa Gani. Kakasal na kami ni Juanito. Narinig mo yun? Ikakasal na kami ni Paulita. Wala na kayong ugnayan. Kaya umalis ka na. Paulita, sabihin mo mali ang lalaki ito. Nakakatay sa siksa. Kung ayaw mo umalis, kami ang aalis. Juanito, tara. Paulita! Paulita! Kamusta na si Basilio? Tinubos ko na po siya sa palitan gaya ng inyong ipinili sa akin. Sinabihan ko na rin siya na pumunta dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo na ako dito. At kapag dumating na siya ay papasukin mo na. Basilio! Basilio! Anong nangyari sa iyo at bakit ganyan ang iyong itsura? Ako'y masamang anak at kapatid. Hindi ko man lamang nagampihan ang pagkamatay ng aking kapatid at pagpapahirap sa aking ina. Ngayon, ay handa na akong gantihan ng masama ang kapwa masama. Ako'y handa ang maglingkod sa inyo kasama ang lahat ng sabing palad. Magtatagumpay na sana ang unang himagsikan. Subalit, ako noon ay umibig pa rin kay Maria Clara. Ngayon na siya'y pumanaw na, hindi na ako mag-aatubili pang ibaon sa hukay ang mga talamasang nagdala ng pigati sa aking buhay. Sila ang inabuso at binaboy ng aking ama, ang iyong kapatid, at ina ni Crispin, at sinasisa ang matalik kong kaibigan na si Elias, si Huli, lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila ay ating ipaghihiganti. Heto, ang iyong pagmasdan. Ano naman iyan? Ito ang maghuhudyat ng pagsisimula ng madugong himagsikan. Mamayang gabi ay magaganap na piging na dadaluhan ng maraming marurunong sa tao. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng hapag. Kapag lumamlam ang liwanag, tataas nila ang miksa na magpapagalaw sa mekanismo sa loob nito na magpapasabog sa dinamita. Nitroglycerina? Isang dinamita? Walang buhay na dapat itira. Ang lahat ng dumi ay dapat linisin. Hindi lamang ito basta-bastang nitroglycerina. Ito ay lika ng mga naipon at puot na kinimkim. Kung gayon, di na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok ay lalabas ang mga alteryero at iba pang kasundo ko noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ni Cabezang Tales at Santa Mesa. Sabay-sabay na susugod ang lahat. Magkakagulo ang mga mamamayan ay nanaisin na ring lumaban. Ikaw ang magmumuno sa iba. Sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Kami naman ni Cabezang Tales ay susubukang gawin ang tulay. Mamamatay ang lahat ng mahina at lahat ng hindi ihanda. Lahat? Kahit iyong mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mestizo, Inchik, Kastilang Duwag, kailangan magsimula muli. Mula sa dugong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi na magpapaapi. Subalit, ano naman ang sasabihin ng daigdig sa ganyang pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak tulad ng pagpapalakpak ng Europa ng patayin ng angaw-angaw na Indio sa Amerika. Kung sa bagay,
Ano nga naman kung pumalakpak man sa akin o hindi ang daigdig? Kung ang daigdig naman ay wala naman tingin sa mga api at mahihirap. Iyan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Tama lang talaga na ikaw ang aking piliin. Heto ang revolver. Sa ganap na ika-10 ng gabi na magtungo ka sa simbahan ng Santa Sebastian para sa huling tugubilin. Sa ganap na ika-9 na naman ay dapat lumayo kayo. Malayong malayo kayo sa Alonge. Hihintayin kita, Basilio. Hanggang mamaya. Ngayon na palang kasal ni Paulita kay Juanito. Kawawang isagani ipinagpalit ng katipan dahil lamang sa nalilang po. Kahit naman ako hindi papakasal sa isang pipiliin sa bilangguan at gumawa ng karumal-dumal na pangyayari sa bayan. O ay na pala sina Doña Victorina at Paulita, tara na at nakusyo. Ang ganda-ganda talaga ng aking pamangkin, manang-mana sa tiya. Magnifico. Salamat, Tia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nagtipon-tipon tayong lahat upang saksihan ang pinakamahalagang araw ni Juanito Pilares at Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong katiyak at ipinapangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginawa habang kayo ay nabubuhay hanggang kamatayan? Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong katiyak at ipinapangako kayo ay magsasama sa hirap at ginawa habang kayo ay nabubuhay hanggang kamatayan? Opo, Padre. Ngayon, ikaw, Juanito Pilares at Paulita Gomez ay kasal na. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal. Don Simon, mabuti at nakarating kayo. Binabati ko kayo ni Paulita. Ito ang ginagawa. Nagkabala kami pa yun. May gandang lampa. Maraming salamat po. Bakit hindi ninigay ng pangsalita na kapila? Mabuti pa. Sayang naman ang kagandahan. Paulita, nais ko pa sana magtagal, subalit meron pa akong kliyente nais na bumuti ng aking mga alas at kailangan mo siyang kitain. Ay, ganun po ba? Sige po. Salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko kasi ng iligtas. Di ka pwede rito. Tingnan mo nga yung tsura mo at suot mo. Kailangan ko silang iligtas. Nangunganib ako nilang buhay. Nakainom ka ba? Hindi ka nga pwede rito. Sagani, anong ginagawa mo rito? Halika na, lumayo na tayo sa bahay na yan. Bakit naman ako lalayo? Gusto mo pa ba mabuhay? May lampara sa loob ng bahay na yan at mayroong dinamita. Kapag iyon ay sumabog, lahat tayo ay mamamatay. Hayaan mo muna akong mag-attach sa huling sandali. Bukas isa iba na siya. Basta, sinabi ko na ang sinabi ko. Mane, Tesel, Pares, Crisostomo Ibarra. Ibarra? Ito, bulsa ba? Ay, ano? Sino si Crisostomo Ibarra? Isang filibusterong matagal ng patay. Ito'y masamang biro. Hindi kayo minumulto na tayo? Padre Salvi, nakikilala mo ba ang nagdalang iyong kaibigan? Siya nga. Totoo nga. Kay Crisostomo Ibarra ang lagnang ito. Hindi kaya ay ibig sabihin yan ay papatayin tayong lahat ngayong gabi? Paano rin yun? Matay nga ang ilaw ng gata. Itaas ang mitya para sa iyo. Madali! Kumuha ng revolver, tabuli ng magnanakaw.
May isang matandang nagingalo dito. Mari isa itong tulisan. Oh. Hoy, Carolino! Wala ka na bang ibibilis dyan? Bitbitin mo na to. Maya-maya patay na rin itong matandang to. Lolo Selo? Lolo Selo! Mabuti at dito na tayo sa uling sandali. Patawarin mo po ako. Huwag ko iiwan. Malagi kang mag-iingat. Ngayon ay magkita na rin kami ni Uli. Lolo! Padre Florentino. Padre Florentino. Padre. Ginoong Simon, ano ang nangyari sa'yo? Dali mo siya sa silid. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Kaunti lamang po. Subalit, sa ilang sandali ay matatapos na rin ang aking paghirap. Diyos ko, anong ginawa niyo sa inyong sarili? Wala nang lunas na gamot sa lasong aking ininom. Hindi ako magpapahuli. Buhay man o patay. Hindi. May paraan pa. Hahanap ako ng lunas. Nangyayari. Nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Mamamatay ako. Dala ang aking lihim. Lihim? Ako si Crisostong Ibarra. 13 taon na nakararaan. Pagmula nang ako'y bumalik sa pag-aaral sa Europa para gumawa ng tama at makatulong sa bayan. At para pakasalan ang aking iniirong na si Maria Clara. Subalit, lahat ng ito ay nawala. Pagmula nang idawit nila ako sa pagulo, wala akong kinalaman. Tumakas ako, dala ang aking kayamanan ng aking pamilya. Nagpayaman upang maghiganti sa mga api sa akin at sa aking pamilya. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano nang dahil sa kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama, igalang natin ang kanyang pasya. Anong ibig niyang sabihin? Gusto ng kanyang kalooban na mangyari ang mga ito? Walang mga pagsasabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Subalit, bakit hindi niya ako tinulungan, Padre? Sapagkat hindi niya nais ang parang iyong ginawa. Hindi kailanman mapapawi ng kasamaan ang isa pang kasamaan. Walang nalilikha ang puot kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makakapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay nagpapakasakit at ang pagpapakasakit ay pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Naway makasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay. Na mayapa sa paraiso, kung saan hindi ka na maghihirap. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, yung pa yung tulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng atin. Mantala, dyan ka muna. Hindi mababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Kailan kaya patatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito.
pag-asang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw, humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan. Pupunta ako sa nakaraan. Magmamasid, kikilalanin, iba-ibang tao ang hahanapin. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko. Babaguhin ang buong mundo. Kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo huwag lang sarili. Puso ang magdadala sa akin. Matuto sa nakaraan. Hoy! Rodrigo! Wala ka naman ibigin dyan? Hindi mo na daw. Kaya may patay na rin itong matanggal ko. Camera! Action! Tangin na naman ang garay! Ano yun, Ami? Ano yun, eh?